Flag down na 40 pesos at yung may mga dating singil na 30 pesos. Ayon sa ilang mga driver, parang hindi naman daw yata patas ang laban. Nang madaanan ng GMA News ang terminal na ito sa ilalim ng Quezon Avenue flyover sa Quezon City, kapansin-pansing sa haba ng pila ng mga nag-aabang na taxi, nag-iisa ang taxi ito na 40 pesos na ang flag down. Ayon sa driver ng taxi, mula alas 12 ng tanghali kahapon, alas 6 na ng gabi nang ma-recalibrate ang metro ng kanyang sasakyan. Ngayon, nakakailang pasahero ka na? 3 pa lang po. Anong mga sinasabi ng pasahero yun? Nakakanibago kasi sabi ko po, ma'am, yung metro ko, 40 ng flat. Sabi ng pasahero, okay lang daw kapag may resibo. Pero kung swerte raw at kinagat ng kanyang mga pasahero ang 10 pisong dagdag singil sa taxi, tila may agam-agam naman ang iba pang driver na nakatakda na ring magpa-recalibrate ng metro sa mga susunod na araw. Ang sticker kasi sa windshield ng taxi na siyang palatandaan na bago na ang metro ng sasakyan, tila pangtaboy raw ng pasahero. Mas pipiliin nyo, sa ngayon pa lang, pipiliin nyo nila yung 30, maghahanap sila ng medyo mura-murang ngayon, flag down. Titingnan nila yung plate number na 7, 8, 9, tsaka 0 para makatipid sila, doon sila sasakay. Pangamba pa ng ilan, baka hindi rin nila maramdaman ang pagtaas ng singil. Ang problema lang, baka magtaas din ang boundary. So sana, wag naman ganun. Bigyan sana kami ng chance, sana ganun pa rin ang boundary. Sagot naman ng ilang pasahero, wala naman daw silang magagawa sa tuluyan ng pagtaas ng metro ng taxi. Batid nila, baka panahon ng muling tangkilikin ang iba pang uri ng pampublikong sasakyan. If you would take the taxi, rather, wag na lang. Ano na lang? Either you take the bus, the jeep, or the FX. Siyempre, mas maganda pa rin yung mura. Kasi araw-araw tayo sumasakay eh. Mataas na lahat ng mga bilihin, pati yung transportation mataas na. So parang lugi kaming mga nagko-commute na. Igan, alas 8 ngayong umaga ay magpapatuloy rin ang recalibration para sa mga taxi na may plaka na nagtatapos sa numerong 1 at number 6. Paalala sa mga taxi driver ay agahan daw ang pagpila dahil first come first serve ang sistema sa pagpaparecalibrate. Igan? Maraming salamat, Sir Castillo. Nagulat po live mula sa Quezon City. Samantala, mga kumpanya ng langis nagpatupad ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw. 50 sentimos kada litro ang dagdag presyo ng Chevron at Shell sa gasolina. 75 sentimos naman ang dagdag sa kerosene at piso kada litro naman sa diesel. Nagpatupad din ng dagdag presyo sa diesel at gasolina ang PTT Philippines. Ito na ang ikatlong oil price hike ngayong Enero. Mismong Department of Energy na ang nagsabing ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng crudo sa world market. Isang pawn shop sa Makati nilooban ang mga suspect dumaan sa hinukay na tunnel. Ang report mula kay Julio Segovia. Sa tila ordinaryong manhole na ito sa Kalayaan Avenue sa Makati, pinaniniwala ang nagsidaan ng di bababa sa 3 lalaki. Ang punteriya nila sa dulo nito, isang sanglaan. Nilimas ng grupo sa kahadiyero nito ang pera at alahas na abot sa 1 milyon at 300,000 piso. Pero iniwan ng mga suspect ang hydraulic jack, lagaring bakal at bareta na ipinambutan sementong sahig ng sanglaan at kapares ng tsinelas ng isa sa mga nanloob. Gayunman, nangangaparaw ang pulisya sa kung sino ang may kagagawa nito, lalo pat walang CCTV ang pawn shop. Wala ring maitulong ang appraiser at katiwalang si Nestorio Capino Jr. Kahit pa sa ikalawang palapag ng sanglaan lang siya nanunuluyan, wala raw siyang namalayan ng maganapang panluloob. So wala naman kaming narinig na ganun. Kasi kung maano ka, maling araw, may dito sa kabila yung meat shop, kasi magtaddan ng baboy yun. So akala mo sa kanila yun. Tapos marami pang sasakyan. Iniimbestigahan muna natin, alamin natin lahat-lahat kung ano ba talagang motibo dito, kung may sabuatan ba dito, talagang purely pagnanakaw lang talaga. Pero hindi na bago ang ganitong modus. Ganyan din ang ginawa sa isa pang sangla sa Makati rin noong Disyembre, pati na sa bangkong ito sa Iba, Zambales. Noong Setyembre, 3 magkakahiwalay na tunnel din ang natagpuan patungo sa 3 magkakahilerang sanglaan sa Marikina. Pero nabisto bago pa tuluyang tumagos sa mga sanglaan. Kaya payo ng PNP sa mga establisimentong nagtatago ng malaking halaga,
maglalagay sila ng mga security guard sa labas para ma-monitor kung may incident. At saka kailangan sir, magkakaroon sila ng CCTV camera. At the same time, alarm sir sa vault. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Responsible Parenthood Bill na posibleng isulong ng Malacanang, mas tanggap daw ng simbahang Katoliko kaysa sa Reproductive Health Bill. Pero dismayadong isang grupo ng kababaihan sa hindi pagsali sa kanila sa dialogue. Narito ang report ni PR Kanghel. Sa pulo ng ilang obispo at ilang opisyal ng gobyerno, lumutang ang posibilidad na iatras na ng Malacanang ang pagsusulong sa Reproductive Health Bill. Kapalit nito ang Responsible Parenthood Bill na mas tanggap daw ng simbahang Katoliko. Sa panukalang ito, imbis na kontrolin ng paglobo ng populasyon, mas pagtutuunan daw ng pansin ang pagsulong ng tamang pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak. Di na rin daw itutulak ang anumang paraan ng family planning, lalong-lalo na yung artificial methods gaya ng condom at pills. Pero ang pagsulong ng palasyo sa Responsible Parenthood Bill, hindi raw nangangahulog ang pagsuporta rin ng Kongreso. We cannot impinge on the right of the legislature to come up and enact laws. What we can do is also to mention to the legislature our proposed RH, our Responsible Parenthood agenda. Pag sinabi lang naman, parang rehash lang ng RH bill, but it has the name Responsible Parenthood, definitely the church will reject it. At tuloy daw ang pagtutol ng simbahan sa kahit anong batas kung ididikta raw nito sa mga tao ang paggamit ng contraceptives na hindi raw naaayon sa kanilang mga turo. The difference between natural family planning and artificial family planning is that artificial family planning for the beginning is already close to life. Sa gitna ng paggulong ng dialogo ng simbahan at gobyerno, umaangal ang Democratic Socialist Women of the Philippines. Bakit daw walang naimbitahan sa sektor ng mga kababaihan na pangunahing apektado ng isyong ito? Pag pinag-uusapan yung reproductive health, hindi naman yung mga obispo na mamatay. Hindi naman sila yung nanganganak. Para sa unang balita, PR Kanghel, reporting. Isang ininalang snatcher patay matapos mabaril ng isang miyembro ng SWAT sa Quezon City. Pagsabog sa arrival area sa isang airport sa Moscow, Russia, mahigit 30 ang patay. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Nasusulat na ni Junior ang kanyang pangalan. Si Kaloy naman, marunong na magbilang. Sila ang aking mga anak, ang dahilan kung bakit ganado kong bumabangon araw-araw.